What is up mga ka-JC? For today's video, bali mayroon tayong gagawin na TMX Alpha 125. Bali ang problem na to is naglilik yung kanyang front shock. Bali ganito lang yung ating gagawin. Gamit lang tayo ng Allen wrench na 6mm para matanggal natin yung tornilyo dun sa yung pinakalak nung telescopic. So kung di nyo mapihit siya ng walang pangontra, gagamitan natin ng pangontra. Ito kasi kahit di ko na naginamitan ng pangontra dun sa loob, di naman siya sumunod yung yung pinaka item niya dun sa may loob, yung sugat yun eh. Hindi ko alam kasi kung anong tawag dun eh. So yan bali yan, tanggalin lang natin yan. Tapos pag natanggal na natin to guys, ayan, tandaan nyo lang yung sunod-sunod yan para hindi tayo maligaw. Ano ba sa likod to? So grabe ng itim ng langis na to, tsaka sobrang lakas ng leak. So bali ang gagawin natin dito, palitan lang natin to ng oil seal. Tapos yung bawat parts, hugasan natin ng gasolina para malinis, para pag binalik natin sa loob, maganda yung kanyang maganda yung kanyang paglaro, pag bounce ng shock. Tsaka lang punasan natin ng basahan na malinis. Ayan, tapos punasan lang natin guys. So yun lang bali nagpatulong na ako dito kaya sa may-ari ng motor na to para mas mapabilis yung trabaho natin. Tapos yan, paliguan nyo lang ng gasolina yung loob, tapos kalug-kalugin nyo parang kayo naghahalo ng pamelogin. So ayan, ganyan lang. Tapos tapon natin yan. So yun, ganun lang kasimple yan ng pagano niya. Tapos yan, banlawan po ulit natin, tapos kalug-kalugin para malinis yung sunog na langis sa loob. Tapos punasan lang ulit natin. So yun, ganun lang kasimple guys. Bali hindi ko na pinakita sa inyo kung ano yung kung paano yung pagbaklas na to. Bali ang tools lang na kailangan natin dito, 6mm na Allen wrench, 12mm na kahit open range, tsaka 17mm, tsaka isang 22mm para doon sa may pinakatakip ng ng telescopic. So ayan, bali sinusukatan ko nga ito ng nung pangontra nga doon sa may loob, tapos papa-welding na lang ako para pag may ginagawa akong motor. Pagka may ginagawa akong mga ganito parts, mabilis na akong meron na akong tools na pangontra doon sa pagka sumusunod yung tornilyo na pinipihit mo doon sa may loob. So ayun, banlawan lang din natin tong natin pinakabaso. Ayan, para mas malinis. Punas-punasan lang natin ng malinis na basahan. So meron nga pala tong may washer nga pala yan, baka malaglag niya yung washer, hindi maglalapat na maganda yan. Tsaka may C-clip nga pala yan, C-clip, yung pinakalock ng nung oil seal, para once na magbabounce yung shock, hindi siya lumuluwa. So yun na yung washer ingatan nyo yung washer na hindi matanggal. So yan na, napaka basic lang na to guys. Yan. Ayan na yung washer guys. Ayan, mapapansin nyo. Tapos patong nyo yung sa loob. Tapos sunod natin yung bagong oil seal. Kabit na natin yung oil seal na to. Yan. Tapos kamay lang yung gamitin natin guys dito. Huwag natin gamitan ng
pokpok po, kaya mo ipasok ng kamay lang yung gamit mo dyan. Para hindi ma-damage yung oil seal. TMX 125. 27, 37, So, yun nga pala, 10.5. 27, 37, Ang size ng oil seal lang. 10.5 TMX yung sizes 125. Oil ng seal front shock. Yung size ng oil seal. Front shock, TMX 125. So yun, ganun lang gagawin natin guys. Kamay lang yung gamitin natin pang press dun sa oil seal para hindi siya ma-damage. Then tapos balik na natin yung mga parts. Ayan. Siguruduhin lang natin na malinis na to bago natin ibalik. Kasi yun, ganun lang kasimple yan. Sundan nyo lang yung video. Sundan nyo lang tong video na to, yan, ganyan lang. Pero mali yung ginagawa ko na yan. Tanggalin nyo yan, saka nyo ipasok doon sa may pinakabaso. Yun. Yan, baka kasi makakalimutan nyo pa yun. Yun yung pinaka-lock nung tornilyo na tinanggal natin sa ilalim. Saka natin ulit ibalik. Tapos baliktarin lang natin. Siguruduhin lang natin na nakakabit yung spring kapag hinihigpitan natin, para once na hinihigpitan natin hindi sumunod yung nasa loob na yon. Ayan, tapos baliktarin lang natin, saka natin higpitan gamit ang Allen wrench na 6mm. Ayan. Yan, ganun lang kasimple to, mapaka-basic lang guys, basic lang po. Tapos pag nahigpitan na natin, salinan na natin ng langis. Bali port oil sana yung pinabibili ko dito sa sa may-ari na to. Kaso ang binili niya tuti. Sabi ko port oil ang bilhin para mas sure, kasi yun talaga yung langis ng ng shock. Pero pwede naman tong tuti. Bali lubog nyo lang yung pinaka na yan, pinaka inner tube. Tapos pag napuno na, hatakin nyo pataas. Bali yan yung tamang sukat nyan guys. Ayan, pag napuno na yan, hatakin nyo pataas. Tapos ilagay nyo yung spring. Then takip na natin. Tapos yun, ikabit na natin. So ganun lang kasimple guys ya. Ayan, pag napuno na siya, angat lang natin. Angat nyo lang ng konti para bumaba yung langis. Tapos lagyan natin ang dahan-dahan yung spring para hindi gumapaw yung langis. Iangat nyo lang ng konti. Tapos yun. Tapos din balik na natin yung yung pinakatakip. Ayan. Ayan yung pinakatakip niya. Bali ang size niyan is 22. Medyo matigas sa spring. Ayan, 22. Gamitan lang natin ng 22mm. So ayan, ganun lang kasimple guys. Tapos testingin na natin yung play niya, kung okay ba yung play niya. Ayan. So bali nakalimutan ko nga pala dito yung lock guys. Buti na lang po pwedeng ikabit to. Ayan na yung lock na yan. Huwag nyong kakalimutan yan. Munti ko pang hindi na ilagay. Ayan. Kasi pagka hindi nyo nilagay yan, luluwa yung oil seal na nilagay nyo guys. Bali yan kasi yung pumipigil sa oil seal pagka nag-up and down yung shock. So yan, balik lang uli natin yung pinakatakip to. Yun, then okay, ito na. So ganun lang kasimple guys. Ayan.
Ganyan lang. So, ito testing na natin. Ganda oh. Parang sumasakit ng ano. Kabit. Sige. Oh. Oh. Galing mo talaga sa sakyodan, no? Si JC Words. Ano masasabi kay JC Words again? Good, very good. Ah. Tibay.